Salamat sa Ginoo, maayong gabi sa tanan nga makakita nini og makadungog niini nga live sa Facebook. Og karong gabion ang atong pagtun-an ay ang mahitungod sa Christians complete victory through Jesus Christ. Kung saan makita nato sa Romans chapter 8 verse 37. So matod pa din sa Romans chapter 8 verse 37. No, in all these things we have complete victory through Him who love us. Doon na daw kita'y complete nga kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Hesus nga nahigugma kanato. Si Lord ang manalangin sa pagkabasa sa kanyang pulong, labi na gyud sa atong pagtuon karon sa iyang pulong karong gabiuna. Kung atong tan-awon ang written word of God o ang scriptures o nga anaa mabasa sa Bible, kini gipasulat sa atong Ginoong Dios para sa iyang katawhan. To the Jews sa Old Testament and to the Christians in the New Testament. Therefore, if not all, most of God's promises in the scriptures or sa balaang kasulatan ay para lamang sa iyang katawhan nga mga Kristohanon karon sa atong kapanahunan. Pero most of the Christians ay ginaklaim nila kining atong gibasa karon ang Romans chapter 8 verse 37, not knowing kung nganong gideklara kini sa Ginoo sa mga Kristohanon sa Roma and to the Christians in all generations. Doon na ito look up thesis o parte nga gihulagway sa atong kaluwasan sa atong kalag ang atong Ginoong Dios. Tulo ka klase, tulo ka hitsura sa hulagway sa atong kaluwasan kung saan makita nato, mabasa nato sa yung written word nga nasa Bible. Unang-una ang justification. Sa time nga kita mituo sa Ginoo, gimatarong dayon kita niya. So ang tawag niya na ay justification. We are justified. Na-justify na kita. Matod pa sa Ephesians chapter 1 verses 13 to 14. Matod pa ni Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Ephesus. In Him, diha sa atong Ginoong Kristo o sa atong Ginoong Dios, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, we're sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of His glory. Nung mituo daw ang usa ka tawo, gikan sa iyang pagkawalay relasyon sa atong Ginoong Dios, sa dihang nakanbik siya sa pulong sa Ginoo nung nabatian niya kini, mituo siya, kitatakandayin siya sa Espiritu Santo sa atong Ginoong Dios. Nga ibig sabihin, siya ay naapil sa pagkapili sa atong Ginoong Dios dahil may response siya sa kuling sa atong Ginoong Dios. Many are called but few are chosen, og may response siya positively. Muna ang tawag niya ay justification. Ang kinabuhi sa atong Ginoong Kristo gi-impart niya sa maong tao para ang maong tao ay magkaroon sa bag-ong kinabuhi nga anaa sa atong Ginoong Kristo. Justification or born again. Ikaduha ay sanctification. Gihatag ang Holy Spirit kanato para siya ang mag-convict ug maggiya kanato to a holy life. Dahil biglaan ang justification, ngunit ang pag-transform sa usa ka tawo from sinner to a holy man ay inanay kini or dahan-dahan kini. Muna nga anaa ang written word of God nga mao ang mag-guide kanato through the leading of the Holy Spirit. Siya ang magakanbik, siya ang magaguide sa mga kantuuran. Matod pa sa John chapter 16 verse 13, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Siya daw ang mag-guide kanila. Matod pa ni Apostle John sa iyang audience, He will guide you sa mga Kristohanon. Matod pa sa atong Ginoong Kristo sa iyang audience nga iyang mga followers,
When the Spirit of truth comes, He will guide you into the truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are come. So kung unsa ang iyang madungog sa God the Father o sa Jesus Christ, mao kini ang iyang i-declare. So sa pag-abot daw sa Espiritu Santo. So ang Espiritu Santo o ang written word mao kini ang agent nga kung saan ang usa ka tawo ay masanctify sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa Romans chapter 8 verse 13 to 14, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. So katong mga tao nga dili magpalid, dili pasakop sa Espiritu Santo nga maoy mo guide kanila, maoy mo kanbi kanila, pagahion nila ilang kasing-kasing, matod pa din dili sila mga anak sa Dios. You are not sons of God. Balikon ko ang verse 14. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. So in contrary, pag dili siya magpalid sa Espiritu Santo, they are not sons of God or they are not children of God. Ug ang pangtulo ka hulagway sa atong journey nining kalibutan mahitungod sa atong pagkakristohanon mao ang glorification. Glorification is rewarded with Christ sa iyang second coming. Mahitabo kini sa second coming na sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo ang rewarded time. Matod pa sa Romans chapter 8 verse 29 to 30. Verse 29. For those who He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. So kadto daw ang nahibal-an na sa atong Ginoong Dios nga mosunod mo respond sa iyang tawag, iya kining gi-predestined para mahimong kagaya sa hulagway sa image sa atong Ginoong Kristo. In order that He might be firstborn among many brothers, para ang atong Ginoong Kristo mahimong panganay o kamagwangan sa mga Kristohanon. Verse 30, and those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Iyang glorified, that is sa second coming na nga mudawat na og mga reward bilang matinud-anon, faithful nga Kristohanon nga tagasunod sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Kristo. Therefore gitrabaho na sa Ginoo ang kaluwasan sa atong mga kalag dito sa krus ng Kalbaryo. Og madawat nato kini nga libre. Pero sa atong journey isip Kristohanon nining kalibutan bayaran nato kini pinaagi sa atong pag-submit sa iyang plano nga muliwat gyud kita sa Ginoong Hesus through His written word kay on the process pa man ang atong kompletong kaluwasan. Naanak kita'y kaluwasan pero dili pa complete until we face to face mo atubang sa atong Ginoong Kristo para dawaton nato ang reward nga iyang giandam kanato. Matod pa sa Romans chapter 13 verse 11, besides this you know the time that the hour has come for you to wake from sleep. Nangatulog na kini nga mga Kristohanon ng giluya. For salvation is nearer to us now than when we first believed. So ang kaluwasan daw, kompletong kaliwasan ay mas lumalapit na, mas malapit na kaysa first time nga kita misunod sa atong Ginoong Kristo. Verse 12. The night is far gone, the day is at hand. So unsa kining the day is at hand, ang pag-abot sa atong Ginoong Kristo ay hapit na gyud. So then let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. Verse 13. Let us walk properly as in the daytime, not in the urge and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy. Sumauni ang hulagway sa kinabuhi
kung saan walay relasyon sa Ginoo, dili tinuod nga Kristohanon. Ana ang pagkapalahubog, ana ang sexual immorality, away-away, jealousy, kasina, ana ang tanan. Matod pa sa verse 14, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. So kailangan daw nga isulob nato ang image sa atong Ginoong Kristo o dili nato hatagan og lugar. Make no provision for the flesh, ang kalibutanong pagkatao nga kontrary o enemy sa kabubuton sa atong Ginoong Kristo in order to gratify its desires. So, ang pangutana, nganong confident man kaayo nga declare sa written word of God nga ang Kristohanon ay complete victory na diha kang Kristo. So nganong giingon man kini ni Apostle Paul to the Christians of Romans, tungod kay nagalakaw kita sa leading sa Holy Spirit. Kung ang usa ka Kristohanon nagalakaw sa giya sa Espiritu Santo, siya ay sigurado gayud. Walay tsamba-tsamba, siya ay sigurado gayud. Matod ko pa nung una. Matod pa sa Romans chapter 8 verse 1. Romans chapter 8 verse 1. There is therefore now no condemnation. So wala na sa kahatulan, wala na sa condemnation kinsa kini sila. For those who are in Christ Jesus, kadtong mga tao, kadtong mga Kristohanon nga anaa sa atong Ginoong Kristo, ibig sabihin submissive sa atong Ginoong Kristo, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Kinsa man kini sila? Ang mga tao nga ana, mga Kristohanon nga ana kay Jesus Christ, sila ay nagalakaw according sa leading sa Espiritu Santo, dili sa kalibutanon nga kinabuhi. Verse 2. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. So ang giya, ang pagsunod nato, ang pagsubmit nato sa Espiritu Santo mo kini ang naghatag kanato og kagawasan nga dili na kita uli mabandid sa kasalanan. Wala na kita sa kaulinan sa kasalanan. Ang Romans chapter 6 to chapter 8, chapter 6, 7 and 8 ay nagdeklara na kini mahitungod sa Kristohanong gubat sa lawas ng desire or fleshly desire o sa spiritual desires. O kung dili daw kita manginabuhi sa leading sa Holy Spirit, kamatayong spiritual ang atong patulngan. So muning giingon ni Jesus Christ sa Matthew chapter 7 sa narrow in contrast sa wide road. Matod pa ni Jesus Christ nga lakat kamo sa masigpit nga daan kay ang padulngan niini ay eternal life, ngunit ang broad nga daan ay ang padulngan niini, ang luwag nga dalan ang padulngan niini ay kapamakan nga mao ang impyerno. Romans chapter 6 verse 5 munigingon, for if we have been united with Him in death like His, kung kita daw ay nakipag-isa sa kamatayon kagaya sa atong Ginoong Kristo, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. So dapat gid ay kung naamay mga pag-antos nga atong masinatian, dili ta magreklamo. Matod ko pa nung isang gabi, nung last week pa to, dili kita magreklamo dahil kini ay training sa usa ka Kristohanon. Mao ni ang buhi sa sanctification sa atong Ginoong Dios. Verse 6, we know that our old self, ang atong karaang kinabuhi nga sa impluwensya sa yawa, was crucified with Him. Namatay na kauban ni Jesus Christ. Gi-crucify dito sa krus sa Kalbaryo. Namatay na. Was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. Verse 8, now if we have died with Christ, we believe that we will also live with Him. So mao na nga ang pagkinabuhi gyud nga submissive sa atong Ginoong Kristo through the written word of God ay mao gina ang dapat sa usa ka Kristohanon.
So paano ang usa ka tawo makasubmit sa atong Ginoong Kristo, his desire, the desire of the Lord Jesus Christ? Paano kita mahimo submissive? Basahon gid nato ang written word of God dahil diha lamang nato mahibal-an ang will sa atong Ginoong Kristo sa matag usa nga iyang sa matag usa nga iyang katawhan o sa matag usang katawhan niya. So paano ba namatay ang Ginoong Hesus? Dahil matod pa sa atong gibasa kanina, we have been crucified with Christ. And I am no longer live, but Christ lives in me. So akong daang pagkatao, wala na, kundi ang kinabuhi na ni Jesus Christ kayang gi-impart na nako, mauna ang akong kinabuhi. Dili sa yon dahil ang kalibutan ay impluensya gid sa yawa, pero sa tabang sa Espiritu Santo nga mo lead ka nato, hinay-hinay nga makuha nato kini. Musipyat man kita usahay, pero makonvict na kita sa Espiritu Santo through His written word nga ato nang nahibalaan. So, bisan pa nga nakita niya ang kalisdanan, ang atong Ginoong Kristo, nakita niya ang kalisdanan paingon sa kamatayon, sa iyang pagpakatao hangtod sa iyang kamatayon, wala siya mo atras dinhi og iya kining giatubang. Ang kinabuhing Kristohanon ay not video process. Ang kinabuhing Kristohanon parehas gapon sa kadaghanan, pero ang kapansada lang dahil na ay tabang nato sa atong Ginoong Dios. Wala kita mag-inusara kung dili na ay tabang sa mga Kristohanon, labi na gyud sa atong Ginoong Dios. Ang kinabuhing walay Kristo sa kasing-kasing ay sariling sikap mo nang daghan gahikob kung grabe na ang problema di na kaya kay walang mutabang sa iya. Dili kagaya sa mga tinuod nga Kristohanon. Muna nga ang gingon sa Romans chapter 8 verse 18, for I consider that the sufferings of this present time, so yadang tanaw nga ang mga kalisdanan nining kinabuhia sufferings in this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. So dili maikumpara sa reward nga glory nga ihatag sa atong Ginoong Dios sa mga Kristohanon nga matinud-anon kaniya. Ang dili matinud-anon wala giapil niini. Ni adto lamang matinud-anon. Are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Verse 28. And we know that for those who love God, kadtong mga nahigugma sa Ginoo, all things work together for good. For those, so ang tanang mga butang daw gihatag o gitugot sa Ginoo para sa kaayuhan na muning last nato nga natun-an ang Romans chapter 8 verse 28. For those who are called according to His purpose, sa plano sa Ginoo. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son Jesus Christ, in order that He might be the firstborn among many brothers. So muna nga, bisag kalisdanan, bisag mga problema, kung ikaw ay nahigugma sa atong Ginoong Dios, ang imong gisabugubang karon, ang imong nasinatian karon para sa imong kaayuhan. Ang dili lang nato usay gakakita, pero ang atong Ginoong Dios nga nakita niya ang tanan ay ang tanang mahitabog yun matod pa din sa imong kinabuhi kung kita lamang ay dunay humility nga mudawat sa nga sa mga butang nga gitugod sa atong Ginoong Dios ay para gid kini sa atong kaayuhan. Obedience comes first before glorification. So munang atong makita nga obey first before the glorification. Philippians chapter 2 verses 8 to 11, dinhi makita nato ang hulagway sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo. Nga pwede naman yang dili kini danasin, dili kini masinatian, pero nagpaubos siya dahil mao kini ang kabubuton samahan nga mao'y purpose nga nung nagpakatao siya. Matod ba din sa verse 8 ng Philippians chapter 2, and being found in human form, nung nagpakatao na si Jesus Christ, being found in human form, He humbled Himself, nagpaubos siya, by becoming obedient to the point of death. May gabi ni
Sister Stella nga nakatanaw o nananaw nini nga live sa atong gitalakay karon may gabi diha, Sister Stella, sa Patag, Cagayan de Oro City. So, pasun ko lang, he humbled himself and becoming obedient to the point of death, hangtod sa kamatayon, even death on the cross, bisan sa kamatayon sa cross ng Kalbaryo nga during their time mauni ang kamatayon sa mga public enemy number one sa gobyerno. Mga rebelde, mga grabe nga mga crime, sila ay parusahan ng death penalty, death on the cross. Munang ulaw, makaulaw nga klase nga kamatayon, pero matod pa din bisan ang atong Ginoong Jesucristo nagmasinugtanon siya, is obedient even death on the cross. Gani ang kamatayon sa cross ay according to mga archaeologists nga nakita ni na ilang na-studyhan sa 1st century AD ang mga tao nga namatay sa cross ay nakahubad sila nga gilansang sa cross ng Kalbaryo. Walay tapis-tapis kanang atong makita nga na makita nato sa kay Jesus Christ nga doon na pay tapis dili na mao. Dahil according sa mga Bible scholars who studied the life of 1st century AD, especially naning nangamatay sa cross maoning first public enemy number one nga mga tao ug mao nang makauulaw nga kamatayon daw. Og gipatunayan na dito sa Hebrew chapter 12 verse 2 kung ako na sayo. So, therefore God, verse 9, therefore God has exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow. Sa pangalan daw sa atong Ginoong Jesucristo, ang tanang nilalang nining kalibutan ay maniklohod or mulhod sa atong Ginoong Jesucristo. Every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So muna nga matod ko pa sa una, ang mga tao nga naga-rebelde sa atong Ginoong Jesucristo, naga-reject sa atong Ginoong Jesucristo, moabot ang panahon nga sa ayaw nila og sa dili mulhod sila sa atong Ginoong Jesucristo ug mo confess sila that Jesus Christ is Lord, and then they will throw to the eternal lake of fire dahil wala sila mo submit sa atong Ginoong Jesucristo. Every knee should bow, every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Therefore, we will not be completely victorious. We will not be completely victorious, as Romans chapter 8 verse 37 declared, if we will not be obedient sa atong Ginoong Jesucristo. Nganong doon na may obedient? Dahil doon ay pagasundon ang usa ka Kristohanon. Matod pa sa verse 37 ng Romans chapter 8, no, in all these things we are more than conquerors through Him who love us. Ay mas labaw pa kita sa mga mananaog daw. We are more victorious. We are more than conquerors. So naatay gi-conquer. Sa atong pagkangker ay ana ang batasan nga humility, nga humble. Ana ang batasan kagaya sa atong Ginoong Jesucristo. Ibinaas siya sa atubangan sa iyang mga kaaway during on the Calvary, sa cross sa Calvary, ay ana gihapon ang iyang batasan nga dili batasan sa mga mubalos yun o mo kuan gyud kaya naman niya ang iyang kaaway ay isang pitik lang niya, impas ang iyang mga kaaway, pero andoon ang iyang pasensya, andoon ang grabe nga batasan makita sa nato sa atong Ginoong Jesucristo, kung saan giingon niya sa iyang written word nga siya ang kamagwangan og ang mga kaigsuonan nga Kristohanon muliwat gid sa iyang image, iyang nature. Sumuna, we are not conqueror if we will not conquer the tame or the
influence of Satan. Romans chapter 7 verse 18, matod pa din for I know that nothing good dwells in me. Walay maayong mga butang nga nag-apuyo pa nako, matod pa ni Apostle Paul, that is in my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. So, gusto niyang bumait pero dili niyang magawa. Matod pa din sa Romans chapter 7 verse 18. But not the ability, for I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. Muning kanta ni Andrew na gusto kong bumait pero ayaw kong gusto kong bumait pero hindi niya magawa. Verse 19, for I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Tungod sa influence sa yawa. Verse 20, now if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. 21, so I find it to be a law that when I want to do the right, evil lies close at hand. For I delight in the law of God in my inner being, but I see in my members another law, waging war against the law of my mind, and making me captive to the law of sin that dwells in my members. So muning problema, muning gingon din nga kung ang Espiritu Santo wala nato sunda ang leading sa Espiritu Santo, ibig sabihin ang gisunod nato ang leading ni taning sa yawa. So munang usahay makita nato nga na ay mga Kristohanon nga mas buutan pa ang dili Kristohanon. So kinahanglan gid nato ang guidance sa Espiritu Santo para ang mga daan natong mga batasan, daan natong binuhatan ay mapilde mo mani ang gubat chapter 7. Muning giingon ko ganina, muning gubat chapter 6, 7 and 8. 8 pa do. Muning gubat sa influensya sa yawa o influensya sa Espiritu Santo. Kung ikaw ay Kristohanon, dapat ang influensya sa Espiritu Santo maoy atong pagasundon. Mo nang kinahanglan nga kada adlaw doon tay panahon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, panahon sa prayer, pag-ampo. Dahil diha lamang makapanglihok ang atong Ginoong Dios, maka-remind sa ato, maka-guide ka nato through His Word and our prayer. So gira gyud ang kinabuhing espiritual. Paano kita maging victorious na ini nga gyera? Magkinabuhi kita sa giya with the guidance of the Holy Spirit. Padayon ang verse 7 sa verse 24, matod pa din ni, rich man that I am, so kawawa ako nga tao, who will deliver me from this body of death, matod pa ni Apostle Paul. Verse 25, thanks be to God, through Jesus Christ our Lord, ma-deliver gayud siya, deliver gayud siya. So tungod sa Espiritu Santo, sa atong kapanahunan karon, dahil si Jesus Christ ay atoan na sa langit, nakalingkod sa tuo sa Amahan, through the leading of the Holy Spirit, to the guidance of the Holy Spirit, to the reading of the Word of God, para atong ma-store sa atong kasing-kasing na mugaydo sa kanato. Matod pa ni King David, thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Ang pulong sa Ginoo na nakaimpok sa atong kasing-kasing dahil ginabasa nato adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, maoy mo guide ka nato, maoy mo convict ka nato kung kita ay mubuhat na sa dili angayan buhaton sa usa ka Kristohanon. Ephesians chapter 5 verse 17, therefore do not be foolish. Matod pa ni Apostle Paul o sa atong Ginoong Diyos ko Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Ephesus, therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. So kailangan daw nga mahibalaan nimo ang kalooban sa Ginoong Diyos nga anaa sa iyang written word. And do not be drunk with wine, ayaw paghubog-hubog sa bino, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Kinahanglan nga mapuno ka sa Espiritu Santo para mulakaw ka sa Espiritu Santo. Mapuno lamang ang usa ka Kristohanon sa Espiritu Santo through the submission of the guidance of the Holy Spirit.
God's warning to the Christians who does not live nga giniyahan sa Holy Spirit. Romans chapter 6. To set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. Those who are in the flesh cannot please God. Katong mga tao daw, mga Kristohanon nga namuhi pag nanginabuhi, nagapuyo pagyapon sa ay impluwensya sa yawa, dili magakalipay ang Ginoo kanila. Philippians chapter 3 verse 18, for many of whom I have often told you, and now tell you even with tears, walk as enemies of the cross of Christ. Sumatod pa ni Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Philippos nga gisulti niya kini. Often told you and now tell you even with tears, walk as enemies of the cross of Christ. Many who walk as enemies of the cross of Christ. Paano sila naglakaw sa nagkaaway sa cross sa atong Ginoong Kristo, kaaway sa kabubuton sa atong Ginoong Kristo. Matod pa sa verse 19, their end is destruction. Ang ilang padulngan mao ang kapahamakan. Their end is destruction. Their God is their belly. Ang ilang inatupag mao ang ilang pisikal nga panginahanglan. Mao nang ilang unsa kay akong pagakanon unsa man ni. Matod pa dinhi, their God is their belly. Panginahanglang material. Mao na ilang Dios. Wala na sila panahon sa Ginoo. And their glory is their shame. With mind set on earthly things, ang ilang kasing-kasing, ang ilang huna-huna, nakasit gyud sa kalibutanon nga mga panginahanglan. Wala na lugar ang Ginoong Dios sa ila. Muna ang gingon din their end is destruction. Their God is their belly and their glory is their shame. With mind set on earthly things, mo nang warning sa atong Ginoong Dios ni Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Filipos nga daghan daw sa Filipos nga naglakaw nga ingon niini ang kinabuhi. Therefore, we cannot claim that the journey of our salvation is complete and victorious already. Ipadayon yun nato ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanato so that we can be sure at the end madawatan gid nato ang reward sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa atong Ginoong Kristo ang mananatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Padayon og padayon, wala kay pagpilian. Ikaw nga Kristohanon, padayon yun. Dahil kung di ka manatili sa pag-obey, sa pag-submit sa atong Ginoong Kristo, opposite lang, ang mananatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Pag hindi nanatili ang isang tao sa teaching sa atong Ginoong Kristo with submission, di gid siya maligtas. Philippians chapter 2 verse 12, therefore my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Atong ipadayon ang nadawatan natong kalawasan with fear and trembling. For it is God who works in you, ang Espiritu Santo ang nagapamuhat sa ato, both to will and to work for His good pleasure. Na ang tabang sa Espiritu Santo, na ang tabang sa Ginoo na padayon kitang makalakaw. Daghang temptation, pero kanang mga temptation ay mapildi ka na pinaagi sa guidance sa Espiritu Santo. Sa Romans chapter 8 verse 31, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Maangkon lamang sa usa ka Kristohanon, usa ka tawo, ang God is for me, is for us when He is submissive, He is obedient sa will, sa written word of God sa atong Ginoong Dios. Sa will sa atong Ginoong Dios. Mao nang naagyod ang Ginoo nagauban kanimo. So kung naang nakauban kanimo, tama ning gingon nga, who can be against us? He who did not spare His own Son but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously gave us all things? So kung paano daw gihatag sa Diyos Amahan sa atong Ginoong Diyos si Jesus Christ para sa atong spiritual, para sa plano nga kaluwasan sa atong mga kalag, gihatag sa si Jesus Christ sa atong Ginoong Diyos,
unsa pa ka ang atong mga panginahanglan? How will He not also with Him graciously give us all things? Sumuning giingon sa atong Ginoong Hesus nga, do not worry sa imong mga kanon, sa imong mga shelter, sa imong damit, dahil siguradong ihatag na sa Amahan sa imo, sa Ginoong Dios kanimo. Ang imong paggurihan mao lamang kung paano maghari ang Ginoong Dios sa imong kinabuhi. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all your worries will be given unto you. So munang gingon din nga kung paano si Jesus Christ gihatag sa atong Ginoong Dios, sa Dios Amahan, para sa atong spiritual o uban pa nga mga panginahanglan, unsa pa ka ang atong material nga panginahanglan. From greater to lesser. Ang atong panginahanglan, lesser na si Jesus Christ. Ang atong spiritual mo ng greater na si Jesus Christ ang provision ni ini. May pagpananaw ni Marivic Haros sa Claverio Misamis Oriental na ni Big nga sister sa akong asawa sa Claverio Misamis Oriental. May gabi ibig og kay Dudong. This declaration sa Romans chapter 8 verses 31 to 35, this declaration will be realized kung ang usa ka Kristohanon ay nagpagiya sa Espiritu Santo and being filled day by day sa iyang pagkatao. Filled with the Holy Spirit. Pag sinabing kong filled with the Holy Spirit ay submissive sa guidance sa Espiritu Santo. Mo wala nagipagpilian. So, if you are a Christian, a faithful Christian, a true Christian, conversion did not reverse the direction of your life. If you did not, if it did not transform it, then you are not converted at all. You are not a true Christian. Kung ang imong pagkatao ay wala ma-transform according sa written word of God nga gusto sa atong Ginoong Jesucristo. That you are only a professing Christian. Ang fruit na ini nga ikaw ay tinuod nga Kristohanon, na transform ang imong pag-ugali, ang imong binuhatan according sa transformation nga gusto sa atong Ginoong Dios nga naa sa iyang written word sa Bible. You are only simply a victim of the accept Jesus heresy. Nay mga kuan nga mga Kristohanon nga ipa-accept lang si Jesus Christ, di wala na hisgutan nga kasalanan nga sisi or si tawagan maghinulsol sa ilang kasalanan. That is a heresy. Ang pagdawat sa atong Ginoong Jesucristo nga mahari sa imong pagkatao ay talikdan mo gyud ang imong kinabuhi nga impluwensyado sa yawa. Matransform ang imong pagkatao, even ang imong sinultian, ang imong thinking, mahimong ang thinking nimo ay impluwensya sa written word of God. So mo nang transformation, mo nang tinuod nga conversion, mo nang gitawag nga born again Christian. Sa born again Christian, ang kinabuhi ni Jesus Christ anak sa usa ka tawo nga mituo sa atong Ginoong Jesucristo. So ang imong pagkinabuhi, nagkinabuhi ka tungod sa pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Every move, every language you utter ay according sa pagtuo nimo kay Jesus Christ. Mao na ang born again Christian. Live by faith, not by sight. Live by faith of the Lord Jesus Christ, not by sight. So, matod pa sa usa ka Bible scholar, my journey started when I was born. Ang iyang journey nining kalibutan na nagsugod nung siya ay natawo. Gikan sa iyang ginikanan. But my life started when I was born again. Ngunit ang iyang kinabuhi, ang tinuod nga kinabuhi, nagsugod nung siya ay ma-born again. Balikon ko, ang born again, mao ni ang kinabuhi nga kinabuhi sa pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Every day you will live by faith sa atong Ginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ang imong pagkinabuhi sa kada adlaw
pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Paano na ma-realize? You will read the Word of God sa atong nga naa sa Bible para mao ang imong role sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Matod pa ni Jonathan Edwards, grace is but glory begun. Grace is but glory begun. Ang glory is but grace perfected. Ang glory daw mao ni ang grasya nga gi-perfect na, gi-perfect. Mao na ang giingon ni Jonathan Edwards. So ang complete victory sa usa ka Kristohanon ay pwedeng maklin nato adlaw-adlaw basta ikaw lamang ay submissive sa guidance sa Espiritu Santo nga anaa sa imong kasing-kasing pinaagi sa imong pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Walk by faith, not by sight. Ang tanan nga anaa sa atong Ginoong Kristo, He is a new creation. The old has gone and the new has come. Unsa nang new creation? Ang kinabuhi sa atong Ginoong Kristo nga na-impart sa usa ka tawo ay mauna ang iyang ikinabuhi sa adlaw-adlaw sa iyang kinabuhi. Hangtod nga moatubang siya sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo. Unsa nang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi? Day by day, living by faith of the Lord Jesus Christ. Ang tanan natong pagabuhaton, ang tanan natong bokabularyo ay gibuhat nato tungod sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Og may gabi sa tanan dinhi na kita nagtapos og nag-consume kita og 41 minutes. So sa tanan nga nagatan-aw niini nga live telecast or live in Facebook, ang Ginoo manalangin kaninyong tanan. So kung ang Ginoo manalangin kanato ay tsada ginaan. Wala makasintro sa kwarta. Kasama ang kwarta kung pwede, pero dili nakasintro da. Dili ang uban nagunaon nga pag sinabing blessings, kwarta dayon, dili na mao ang tinuod nga blessings. Pasubra na lang na ang kwarta. Ang tinuod nga blessings mao nang gianhian sa atong Ginoong Kristo ang kahapsay sa atong kalag. Nga mo nang mulungtad eternally, mo nang gihatag sa atong Ginoong Kristo nga eternal life sa matag tawo nga motuog kaniya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, dili siya mo perish nga to sa kalayo sa impyerno, but have an eternal life in heaven. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Magandang gabi sa tanan. O kita ay mag-ampo na sa sunod na usab nga sa sunod na usab siguro mga Monday or Tuesday kita sunod nga mag-live at least sa usa ka semana katuluman lang o kaduha. Murag kaduha or katulo mag-live kita. Same time mga 7 or 8 o'clock sa gabi munang same ta atong pag-live. So magampo ta. Lord God, salamat kay Ginoo sa katatapos namong pagtuon sa imong pulong, O Lord God. Empower us, O Lord God, that what we have learned, Panginoon, and understand, O Lord God, we can apply it, O Lord God, sa among tagsa-tagsa kapagkatao, Panginoon, so that there is transformation sa among pagkatao, O Lord God. Apart from you, O Lord God, we can do nothing, Panginoon. Through your grace, your help, O Lord God, ay mahimo lamang namo kini Panginoon. Busa, grasyahi kami more on grace, O Lord God, guidance, Panginoon, para mahimo namo, Ginoo, ang imong kabubuton, O Lord God, ug malipay kamo kakanamo, Ginoo. Sa tanang nagapananaw ni ini nga pagtulunan, Panginoon, ug magatan-aw pa o sa mga nananaw karon, Panginoon, I pray, Father God, sa pangalan ni Jesus, bless them, Panginoon. Bless them, O Lord God, physically, Panginoon. Kung doon na may mga sakit, O Lord God, touch their
body, O Lord God. Part of their bodies, Panginoon, nga dunay sakit, Panginoon, touch hikapa kini Ginoo. Ug ipadaloy, O Lord God, ipadawat kanya Ginoo ang imong kagalingan, milagro sa kagalingan sa pangalan ni Hesus. Sa pangalan ni Hesus. I-restore, Amahan, I pray in Jesus' name. I-restore, O Lord God, ang part, Ginoo, sa iyang body, O Lord God, nga wala mo function og naayos, Ginoo. Yamang ikaw, Ginoo, ang nagtagni, O Lord God, sa mga parte sa among mga lawas, O Lord God. Kinimay sa high blood, Panginoon, hypertension, O Lord God, kiniman sa diabetes, O Lord God, sa mata, Ginoo, sa tanang klase, even cancer, O Lord God, sa tanang klaseng sakit, O Lord God, according to your faith, receive the healing of the Lord Jesus Christ in Jesus' mighty name. O Lord, open the windows of your heavens and pour out so much blessing, Panginoon. Blessing, Panginoon, sa ilang panginahanglan, O Lord God. According to their needs, o according to their faithfulness, diya sa Panginoon. Salamat kay Amahan. And the Lord will bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos, magaingong. Amen. Amen. Maayong gabi sa tanan. Maayong gabi sa tanan. Next week or next week dahil Friday karon. Maybe on Monday or Tuesday.